Kamusta po kayo mga ka-DDS? Gusto ko lamang pong magbigay ng aking reaksyon patungkol dito sa isang editorial sa Inquirer na inilabas nung Lunes na may pamagat na "Is the Mocha Uson Vlog Evil?" Sa totoo lang po mga ka-DDS, ang article na yan ay hindi po paatake sa akin. Maaari lang na hindi maganda yung headline, pero kung babasahin po natin ang article na yon, ito po ay isang fair observation ng manunulat patungkol dito sa Mocha Uson Vlog. Maganda po ang kanyang sinabi at ang kanyang pagpapaliwanag kung bakit binabasa daw ang vlog na ito ng marami. Kung bakit effective ang Mocha Uson Vlog. Meron lamang akong isang hindi sinasang-ayunan na sinabi neto nung author ng article na yon. Yung patungkol sa pag-share ko daw ng fake news site katulad na lang nung trending news portal. Una po sa lahat, hindi ko naman sinasabi na lahat ng inilalabas ng trending news portal site ay totoo. Ngunit lahat po ng sinishare ko dito sa vlog ko na galing sa trending news portal ay aking bine-verify. At ang totoo nga niyan, ang pinagkukuhanan ng balita ng trending news portal ay mula din sa mainstream media. Yun nga lang ang ayokong gawin, i-share directly from the mainstream media site. Kaya ko sinishare yung sa trending news portal. Pero rest assured po kayo na lahat ng sinishare ko dito sa Mocha Uson Vlog, hindi lamang mula sa trending news portal, lahat ay verified po. May mga nagsasabi din naman na naglalabas ako ng malicious news. Bibigyan ko na lamang po kayo ng halimbawa. Katulad na lamang nung Plan B. Simula pa lamang nung pananungkulan ni Pangulong Duterte, ay akin na pong binablog yung Plan B. Sa katunayan, marami ang nambash sa akin na bakit ko daw binabantaan si VP Leni dun sa aking open letter sa kanya. Kesyo, mayabang daw ako, praning daw ako sa Plan B, sira daw ulo ko, mas mayabang pa daw ako kay Pangulong Duterte, parang isang langaw na nakatungtong sa ibabaw ng kalabaw. Kahit nga po ibang mga Duterte supporters, sinabihan ako na maging positive daw ako, mag-post ako at i-encourage ang unity. Pero ang problema, mayroon akong alam na ibang kwento at ito ay galing mismo sa mga reliable sources. Ano naman ang sinabi sa akin ng mga haters? Nagpapakalat daw ako ng propaganda. Propaganda daw yung Plan B na pinlag ko dito. Tanong, sino-sino na ngayon ang nagsasabi na may balak patalsikin si Pangulong Duterte? Di ba? Halos lahat na ng mga opisyal ng pamahalaan natin. Maging ang ating Pangulo, lantaran niya ng sinabi na ang mga yellow ang nasa likod na patuloy na naninira sa kanya. Tulad po ng aking sinabi, ako po ay may mga nakakausap na hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo o banggitin ng kanilang mga pangalan. Tapos sasabihin nila, propaganda. Propaganda nga ba? Kayo na lang po ang magsasabi kung chismis pa ba ang Plan B. So, ano naman ang issue ng mga journalists? Bakit galit na galit sila kay Mocha Uson? Una, nilalahat ko daw kasi na biased ang lahat ng mainstream media. Ang hirap naman kasi sa mga journalist na ito pinipili lang ang kanilang babasahin sa post ko dito sa Mocha Uson Vlog. Para lamang po sa kaalaman ninyo, hindi ko po sinabi na lahat ay biased. Ayan with ED. Okay, B-I-A-S-E-D. Biased. Nabanggit ko na may mga ibang mainstream media na sa tingin ko ay talagang unfair.
Pero nasabi ko din na meron pa rin natitira na fair na mainstream media. Uulitin ko po, opinion lamang ito. Kung hindi ko man nabanggit dito sa listahan na ito, ang sinasabi kong fair o hindi biased na media, baka hindi lang ako nakafollow sa iba o hindi ko sila napapanood o nababasa. So ito po yung listahan ko na sa tingin ko ay hindi biased. Number 1, DZRH News Television. Number 2, UNTV. Number 3, TV5. Number 4, CNN Philippines. At syempre, number 5, yung PTV4. Sino-sino na naman daw ang mga reporter o journalist, media personality ang gusto kong pinapakinggan? Andiyan ang Tulfo Brothers at si Teddy Boy Locsin Jr., Ted Filon at si Gwapong Cesar Chavez ng DZRH na ako ay kanyang co-host every Wednesday. Hindi po ako journalist ha, co-host lang. Pangalawang issue ng mga journalist kung bakit galit na galit sa akin ay bakit ko daw sinasabing biased sila. Ako naman isa pang biased daw. Una, ma'am, sir, never ko pong sinabing journalist ako. May disclaimer nga po ako, di ba? Dito sa Facebook, I am not a journalist. Kaya ang aking mga post ay hindi objective katulad nyo. Natural ang post ko pro Duterte. Kasi po ako'y isang supporter ni Pangulong Duterte. Natural lang na ganun ang post ko. Ang hirap po sa inyong mga journalists, you pretend to be fair o walang kinikilingan, pero pagdating sa balita, ay halatang may personal preferences kayo. You should be objective in reporting kahit hindi nyo gusto ang Pangulo o ang kanyang pamunuan. Kasi yan ang job description nyo to be objective and fair. Pangatlo, kaya daw galit na galit sa akin ng mga journalist dahil daw nagtitrigger ako ng hate sa mga DDS or Duterte diehard supporters. Uulitin ko po, hindi po ako ang nagtitrigger ng hate sa kanila. Kayo ang nagtitrigger ng hate. Bakit ko nasabing kayo? Una, hindi naman po ako ang dinidepensahan nila. Nagagalit ang mga DDS o Duterte diehard supporters dahil tinitira nyo ang Pangulo ng Pilipinas. Ang kauna-unahang Pangulo na ang pinoprotektahan ay ang interes ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Sa hinahaba-haba ng panahon, hindi pinapansin ng ordinaryong tao, hindi pinapansin ng ating gobyerno ang ordinaryong mamamayang Pilipino. Ngayon na lang kami nagkaroon ng tagapagtanggol. Tapos, makikita namin na tinitira nyo pa sa inyong mga istasyon, sa inyong mga dyaryo. Paano? Sa pamamagitan ng angling or sensationalism for the sake of having controversial news na para pagkakitaan nyo ang mga manonood ninyo o mambabasa ninyo. Para sa inyo, ang tingin nyo dito, trabaho lang. Pero sa amin, ang tingin namin, kayo ay makasarili at sinisira nyo ang ating bansa. Dahil hindi lang naman ang ating bansa ang sinisira nyo, hindi lang ang ating Pangulo, kung hindi ang buong Pilipinas at lahat ng Pilipino. Bayan o negosyo? Puro kayo negosyo. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Hindi ko po nilalahat. Marami pang matitinong mga journalist, pero madami din ang bulok at mayayabang. Alam niyo ba kung bakit ang mga DDS o Dutertards na inyong tinatawag ay galit at napapamura? Dahil matagal nang naipon ang galit ng mga ito sa mga mapang-aping opisyal ng gobyerno natin. Mga nakaraan pa. At ngayon na nakahanap sila ng kakampi sa katauhan ni Pangulong Duterte, ay sisiraan nyo pa. Ano pang ina-expect nyo?
Tatahimik pa kami? Lalaban at lalaban ang mga DDS o Dutertards sa social media. Kung noon kayo lang ang may karapatan, kung noon kayo lang mga journalists ang nakapagbibigay ng inyong opinyon, ngayon lahat ay pwede na. Ang masama pa dito, kapag nagbigay ng opinyon ang mga Duterte supporters, ang sasabihin nyo sa amin, kami ay bobo, tanga, walang pinag-aralan, mangmang, at kung ano-ano pa. Tapos ang gusto nyo, no hate sa inyo. Ang galing din, no? Kayo pwedeng mangbuli at mang-discriminate. Tapos kapag kayo naman ang inaway, sisigaw kayo ng foul. Halimbawa na lang yan, dito sa Rappler. Noong sila ang pumuna kay Pangulong Duterte, at minsan sila pa, itong Rappler, ay nambabara pa ng mga Duterte supporters sa kanilang page, okay lang. Pero pag sila na ang inaway, no place for hate na. May hashtag pa. Tulad na lang din nung writer ng sa Time Magazine at si Gretchen Malalad. Ang yabang ng mga comment ng mga to doon sa kanilang Time Magazine feature. These killings has to stop. Blah, 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 blah. Nung nag-react ang mga Duterte supporters, biglang naghanap ng kakampi sa NUJP. Kayo mga journalists, kung ayaw nyo na punahin kayo sa opinion ninyo, sa tingin ko mag-iba na lang po kayo ng inyong propesyon dahil kasama yan. May nagsabi naman na dapat daw wala nang pro-Duterte, anti-Duterte, dapat daw pro-Philippines na lang. Tama at mali. Tama na dapat pro-Philippines. Pero mali kasi may kulang. Dahil si Duterte na ang presidente ng Pilipinas, dapat pro-Duterte rin. Dahil nga, ang tao ang nagluklok kay Pangulong Duterte. Irespeto po natin yon. Kung meron mang pagkukulang ang administrasyon, punahin natin ito. Pero dapat constructive criticism. Yung punang nakakatulong, hindi yung pupunahin mo na alam mong para siraan lang at para lang palitan ng gusto nilang maging Pangulo. Talagang gulo yan. Hindi titigil ang mga yan sa social media kung ganyan. Hindi naman kami blind supporters. Pinuna nga ng mga Duterte social media supporters or social media pages yung mga pagkakamali ng Presidential Communications Office Pero sa amin, first 100 days pa lang naman. Kaya bigyan natin ng chance ang bawat departamento. Kung wala talagang ginagawa at may korupsyon pa rin sa kanilang departamento, asahan nyo. Kami pang mga supporters ni Pangulong Duterte ang pupuna at atake dito. Kahit ako, pupunahin ko ang mga palpak na mga secretaries ng ating Pangulo. Binibigyan lang po natin ngayon ng pagkakataon. Dahil tulad nga ng aking sinabi, hindi pa natatapos ang laban sa pagkapanalo lang ni Pangulong Duterte. Tuloy-tuloy ito hanggang makamtan natin ang tunay na pagbabago sa ating bansa. Hanggat tayo magkaroon ng clean government, corruption-free, drug-free, safer Philippines. Kaya walang bibitiw, walang iwanan mga ka-DDS. Mabuhay po tayong mga Pilipino, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa lahat ng sulok ng mundo. Huwag tayong titigil na magbantay sa ating bayan. Pilipinas, maganda pong gabi sa inyong lahat. Meron kasi akong magandang issue na nakakapagpapanting ng tenga. Yung salita ni Trillanes, yung sinasabi ni Trillanes na may sira sa ulo ang ating presidente. Hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin ng sira ng ulo, anong klaseng sira ng ulo ang hinahanap nitong, o yung basihan nitong si Trillanes. Bigyan natin ng
i-balansin natin, mga kapatid, ha? Balansin natin. Una, siya, nagsabi ng siraulo ang presidente. Okay? Nagkudita siya. Nagkudita. Dumating yung pera ni Amy, uwian sila. Pamumuno niya. Okay. Asan yung pinaglalaban niya ron? Eh sana, ang nilagay niya ron sa kudita niya, kailangan namin ng pera. Hindi yung pakikipaglaban na kunwari ka ron sa gobyerno. Maliban doon, pinagtatanggol niyang mabuti yung dilima. Bakit? Hindi niya nalalaman yung mahayagang nangyayari doon sa loob ng kulungan? At ipipilit niya yung EJK? Hindi niya ba napapanood yung scandal ng sex scandal nitong babae? Hindi, ibig mo sabihin, blanco ang isip mo. Dito sa mga taong to, hindi ako naniniwala doon eh. Nagloloko-lokohan lang po yan. Para ano? Kasi alam niya, dito sa mga yelo, dito sa parte nung kanyang pinapanigan, alam niyang may pera tong mga to para siya ay mabigyan. Dahil alam niyang wala na magbubunga nga at alam niyang nagigipit na yung kanyang kasama na si Dilima, gipit na. Ayan ang estilo niyan. Yan ay namemera lang. Yan ay magpaparinig kunwari na siya ay matapang na ganon. Siya ay nagpapatapang-tapang para sabihin na para doon sa kabila ay siya ay bombahan ng pera. Hanap buhay yan. Ay ba, hindi ko maintindihan ako ng klaseng sira ang ulo ang kanyang sinasabi. Ano bang klaseng sira ulo ang hinahanap mo? Paano naging sira ulo yung presidente ko? Ha? Paano naging sira ulo? Paliwanag mo saan? Yung EJK, nakakapagtataka nga yung iyong matubato. Eh, killer yan. Killer. Pero, alam niyo kung saan nakatira. Ay, putang ina, pati yung pagbabalot ng tape, yung taong yan, hindi maintindihan kung na ibabalot, mamimili pa ng, patay na, mamimili pa ng, nako, ay marami kayo mga milagrong, kaya marami kayong milagrong hindi nakanais-nais sa pag-iisip namin, lalo lang ninyong, kayo ang nagdadala. Tapos sasabihin mo pa, kayo ang nagdadala ng kaguluhan kayo sasabihin mo pa, nalalaman ng dahan-dahan ng mga Pilipino. Anong nalalaman namin? Kung totoo na may kawalang hiyaan ng presidente, tatandaan mo, katulong mo kung magmumura sa presidente. Ako mismo magmumura. Pero hindi, ay lalo lang ako nakakapagpapanting. Kaya tatandaan mo, sinabi ko sa iyo, Trillanes, kapag ikaw ay nakita ko sa kalsada, huwag ka namang masasadya na magdadaan ka sa kalsada, ay may sasakyan ka, may sasakyan din eh. Pagka tayo ay nagkaharap sa kalsada, maniwala ka sa akin. Huwag kang magpapakita sa akin na aktwal, matatamaan ka talaga sa akin. Nakakapikong ka eh. Imbis na ayusin mo, naging senador ka, lumalabas ngayon, nasa gitna ka eh. Ginigitnaan mo eh. Ha? Sasabihin mo, siraulo yung presidente. Ikaw ang siraulo eh. Nung hindi ka tinanggap ng pagka-vice president ng Duterte, kinalaban mo. Tapos sasabihin mo, malaking pera lang sa bangko, tapos wala namang 20 milyon lang, 20,000 lang ang laman. Ginugulo mo mga tao. Sira ang ulo mo. Parehas ka ng mga kasamahan mo ngayon, sira ang ulo. Ha? Nakita mo yung mga pinaggagawa ng mga kita mo yung ginagawa ng mga punyetang kasama mo? Tingnan mo, kita yung graph corruption na lang, yung graph na lang yan. Yung nakawan. 21. Kasama ka na rin sa 21 ng kasama doon sa nagnanakaw dyan. Bakit yung Bong Revilla at saka yung si Jingo Estrada ang kinulong nila? Bakit yung Drillo na kasama niya at saka yung Jesus Cudero, ang lalaki nung kinuha dyan eh? Bakit hindi na kinasuhan? Bakit hindi mo open yun? Bakit pati pangalan mo hindi mo open lintik ka? Ha? Ikaw Jingoy, ikaw Trillanes, masyado ka nang namumuro, wag kang masyadong paarte yung papogi mo, punyeta ka ha. Sumosobra ka na ha. Tingnan mo yung kutis mo, gumaganda na eh. Ikaw ngayon ang kumikita ngayon dyan Senado eh. Ikaw ngayon ang kumikita, kahit na walang corruption dyan, sabagay legal yan. Maganda yung hanap buhay mo na yan. Kaya lang sisiguraduhin ko, pag naipit na naman yung yelo, lalapit ka na naman kay Duterte. Balingbing ka eh. Makapili, ikaw yung makapili, leche. Wala kang kwentang tao. Magpapasalamat ka, hindi ako senador eh. Kung ako senador, maniwala ka sa akin, ako mahihirapan ka sa akin. Sigurado ko magkakabangga tayong dalawa. Hindi pwedeng hindi kita susungangain. Naku, maniwala ka sa akin kahit ako matanggal sa pagkasenado, tamaan ka lang sa akin. Napakawalang hiya mong tao, bastos ka, nananadya ka.
Para bagang nangaasar ka para malayo yung istorya dahil sa problema ng mga kasamahan mo. Harapin nyo yung shabu doon kay Dilima. Sa bagay, hindi ka naman kasama. Pero meron kang problema sa pag-iisip mo, Trillanes. Trillanes, wala kang bayad. Duwag ka. Bakla. Leche. Maganda pong gabi sa inyo. Dali lang to. Kasi nagkaroon tayo ng konting dramahan kaninang umaga. Mapapansin niyo mga kapatid, pagkatapos ng ng riot sa NBS sa New Bilibid Prison, nag-press con kagad si Madam X, ha? Walang kaibahan yan mga kapatid doon sa nangyari doon kay Trillanes tsaka doon kay Mar. Tatandaan nyo ba yung binulabog ni Trillanes yung bangko ni mahal na presidente? Halos magkasabay lang sila nag-press con. Naalaman kagad ni Marojas. Yung mga ganang mga strategy. Halatang guilty, Guilty, no? Di ba? Sila-sila lang ang umiikot na problema, di ba? Pansinin nyo, sila-sila lang ang nagkakaroon ng istorya. Tapos sabit-sabit na. Kita nyo, kung sinasabi ko sa inyo, hindi sila nagmalasakit sa atin. Walang pagmamalasakit na nagaganap. Kasi bakit? Kung may namalasakit na nagaganap, yung lumalabas ngayon, kumiklear ang EJK sa kanya, sa kanila. Lumalabas ang EJK na yan. Sila na yan ang promotor, hindi ang presidente. Kaya makalakas ang loob ng presidente natin, inahamon niya ang international media o yung mga kusino man sa ibang bansa. Kaya pumunta kayo dito, imbestigahan ninyo. Katulad niyan, mga tauhan ninyo yon, kumita siya ron, nagpatayan. Paano umikot ang usapan doon? Sila na nakakaalam yan. Wala tayong magagawa. Talagang napakalaking negosyo, talagang business talaga to. Big, serious business. Ewan ko ba? At talaga namang napakalupit. Meron pa siyang padrama-drama, meron magpapakamatay, merong binabato ng tae, ano ba yon, mga papakamatay, may multo-multo pa siya. Wala na yun, lumantugtugin na yun Sagutin na lang niya kung ano yung problema. Pero alam niyo, sa totoo lang, binabasa ko kasi lahat yung mga sinasabi nito Binabasa ko yung mga salita niya. Yung nagsalita siya dati na asset niya si Sebastian. Alam ko, this is a message. This is a big message para doon sa mga tao doon. Either kay Sebastian or whatever. Tuwing magsasalita niya, pinag-aaralan ko yung salita niya, hindi doon sa impact doon sa kundi yung kabila noon. May mga ibig sabihin yan, mga kapatid. Kaya naman talagang tama ang sinabi ng mahal na presidente, no? Mabigat ang labanan. Napakabigat. Hindi dahil sa matagal tapusin. Hindi sa matagal tapusin kung hindi mabibigat ang taong nasa loob niyan. Kaya naman konting sabar. Kumbaga, ika nga sa Islam, sabar, yung magtimpi. Konting pasensya at wala na tayong magagawa. Kampi-kampihan na to. Sila-sila lang CBCP, si Edsar, yung mga si Pinoy, si Mar, si Dilima, kita mo, pati yung Hontiveros, lumalabas, nagpo-post. Ba't ba kami nakakapagsasalita ng ganyan? Yun ang nakikita namin yun ng report So, sagutin nyo yun. So, dahil sa simple lang sa inyo ang pumatay, dahil sa nabulabog ang paghahanap buhay ninyo, tapos isasampan nyo sa mahal na presidente EJK, nasa inyo na yan. Problema nyo na yan. Basta importante, kami mga mamamayan, nakatingin lang kami. Nag-uusap kami sa pamamagitan ng media katulad nito. Dahil bakit? Talagang gusto lang namin talaga ng matapos na to. Sana matapos na yan. Alam namin hindi makaagad-agad yan maalis Pero gusto namin talaga ng kapayapaan. At ang akin lang, masasabi ko lang, itong si Dilima, so pagka nakaligtas ka pa rito sa problema na to, nakalusot ka sa problema na yan, abay bilib ako sa iyo. Pero pinag-aaralan ko lahat kung ano paano, pati yung mga salita mo, yung mga kunwari mga pasigaw-sigaw, yung galit ka kay presidente. Alam ko may mga ibig sabihin yan Either dito sa local o kaya sa ibang bansa. So matalino ka talaga. Naniniwala ako matalino ka. Pero sige, yun lang muna mga minamahal ko mga kapatid. Basta intact lang po tayo, no? Tayo po ay nagpapasalamat po ako sa mga kapatiran mga Pilipino dyan, mga kababayan natin sa ibang bansa na masyado kayong nagbibigay kayo ng panahon, tumatawag pa kayo rito at whatever, wag na ho kayo magpasalamat sa akin kasi wala na wag na kayo magpasalamat. Okay na po yun, basta importante, hindi ko naman to ginawa para
sumikat ako, whatever. Panahon, ngayon ko lang naman to ginawa. Ito lang mga panahon na to. Sa panganagdaan kong panahon, hindi ko maginagawa to. Ngayon lang, kasi bakit? Bigla ako natauhan, nagising akong bigla nung dumating yung mahal na presidente. Ang galing Isipin mo, ang galing. Pero, inshallah, yun lang po muna sa akin. Hindi masyadong mahalaga yung mga sinabi ko, pero malaman, di ba? Malaman. But at least, masasabi ko lang sa inyo, itong kasong to, sila na rin ang gumawa ng paraan para mapabilis ang mga bagay-bagay. Yes, mapapabilis to, lalo nga gumanda Mas maganda nga yung nangyari. Inshallah, maghintay lang po tayo. Makinig, mag-obserba, at tayo po ay wag po tayong papayag. Sinabi ko po sa inyo, wag po tayong papayag na relihiyon na maging dahilan ng paghati-hati natin. Pilipino ako, Pilipino kayo, isa lang tayo. Wala akong nilabag na hindi ako ng lait na mga lahi o mga tribo. Wala, mga Pilipino tayo. Lahat tayong Pilipino. Kung sino lang may problema, yun lang pinag-uusapan natin. Wag po kayong basta importante, nagpapasalamat din ako sa mga nagmamalasakit dyan, yung mga babae, yung mga nagsasalita ng mga babae. Sana lahat tayo magsalita. Karapatan natin yan para malaman ng mga tao na yan na hindi sila pinaupo para sila maging problema. Pinaupo mo sila tapos magiging problema. Imbis na yung mga nasa kalsadang hindi kumakain na problemahin nila, sila pinag-uusapan. Tapos biglang-bigla, may namamatay dyan. Tapos tuturo sa kabila. Bakit naman ganun? Ayon kay Matobato, masking tape ang ginagamit nila sa pagbalot sa muka ng mga biktima nila. Ngulit nang papiliin ni Senator Cayetano, yung packaging tape ang napili niya. Sa limitadong kaalaman ni Mr. Matobato, ang pangalan ng iba't ibang office supplies, ang tawag niya sa lahat ng uri ng tape ay masking tape. So sa madaling salita, again, walang inconsistency. Next slide please. Ayon kay Attorney Abeto Salcedo Jr., tinangka siyang patayin ni Matobato noong October 24, 2014. Ayon naman sa ginawang report ng NBI sa DOJ, nasa custody na ng WPP si Mr. Matobato noong September 1, 2014. At hindi lang yan, na-discover natin na base dito sa balitang ito, October 24, 2014, inambush yung DARA adjudicator at ang kanyang description ng gunman ay slim, 5'8" ang height at wearing black shades during the attack. So maliwanag, hindi si Mr. Matobato yan dahil mga 4'8" lang yata ang height ni Mr. Matobato. So isang talampakan ang diferensya sa description. Siya po yung nag-file ng kaso ngayon kay Mr. Matobato. Next slide. Ngayon, kung meron pa mang ibang inconsistency pa, ito ay minor lamang at pwede nating ipaubaya sa memory lapse dahil sa edad niya na 57 years old at dahil sa dami ng kanyang napatay o nakitang napatay, ito ay nagiging regular na pangyayari sa buhay niya. Kagaya rin nating lahat, walang may perpektong memorya. Bukod pa riyan, siya ay nakatapos lamang ng grade 1 at hindi makapagtagalog ng maayos. At dahil hindi siya makabasa, ang buhay niya ay umaasa ng malaki sa tiwala ng mga tao sa paligid niya. Kung ano ang sasabihin sa kanya ng mga taong pinagkakatiwalaan niya, yun ang pinangahawakan niya. Ano't ano pa man, pagkatapos ng mahigit 10 oras na cross-examination at scrutiny ng ating mga mahuhusay na mga senador, inconsistencies lamang ang kanilang napuna at wala ni isang sadyang sinungalingan silang nakita. At habang sumasang-ayon ako na pwedeng subukan butasan ang testimonya ng isang testigo para matest ang kanyang credibility, considering ang fact-finding nature ng legislative inquiry, mas ginusto ko na magkalap ng mga impormasyon at ebidensya para ma-validate o hindi ang mga pahayag ng testigo. At ito ang aming nakita.
Ayon kay Matubato, nagserbisyo siya sa Davao City Government hanggang 2013 September nung umalis siya sa DDS. Dito po sa service card ni Matubato bilang empleyado ng Davao City Government, makikita natin na naka-assign siya sa City Mayor's Office sa Davao City. At dito sa date, as early as September 1990 ay nagtatrabaho na siya sa City Mayor's Office. Sa madaling salita, totoo ang kanyang mga pahayag. Next slide. Dito po sa ID ni Matubato bilang empleyado ng Davao City Hall, makikita natin si Mayor Sara Duterte ang nakapirma dahil si Mayor Sara Duterte ay siyang mayor simula 2010 hanggang 2013 sa Davao City. So hanggang dun sa panahon na yon ay totoo ngang empleyado siya. Next slide. Dito sa payroll ng job order, makikita natin ang pangalan ni Mr. Edgar Matubato na siya ay naka-assign dito sa Davao City Hall as late as July 1, 2013 based on this payroll na pirmado po ng mga opisyal ng Davao City Hall Government. So totoo po ang kanyang mga pahayag. Ayon kay Matubato, meron daw siyang ATM card bilang patunay na sumisweldo siya sa City Hall. Ito po ang Land Bank ATM card ni Edgar Matubato. Later on, pwede natin hingin yung mismong transaction history nung kanyang account para malaman natin kung talagang regular siyang pinapasweldohan. Next slide. Ayon kay Matubato, siya daw ay asset ng mga pulis. Ito po, dito po sa ID ni Matubato, bilang agent ng CIDG, ito po ay nagpapatotoo ng kanyang salaysay. Next slide. Ayon kay Matubato, siya daw ay naka-assign sa heinous crime section ng Davao City o Davao City Hall. Again, dito sa job order form, makikita natin ang kanyang office of assignment na nakalagay Heinous Crime and Investigation Section ng main office. Ano yan? Ang date niyan ay 2nd July 2013. So totoo muli ang kanyang salaysay. Next slide. Ito naman sa dokumento ng Human Resource Management Office ng City Government of Davao dated November 22, 2007. Nakalagay dito, please be informed. Naka-address ito kay Mr. Edgar Matubato, City Mayor's Office. Please be informed that your job order has been approved by the City Mayor and as such you are hereby assigned to the Heinous Crime Investigation and Detective Management Section, Davao City Police Office, this city, effective upon receipt hereof. Report to Police Senior Superintendent Jaime Morente, etc., etc. So, totoo ang kanyang sinasabi na siya ay naka-assign sa Heinous Crime Unit or Section ng Davao City Hall. Next slide. Ayon kay Matubato, dun sa kanyang salaysay noong September 15, itong mga ito ang miyembro ng Heinous Crime Section. Major Lau, Major Francia, Arthur Las Cañas, Sunny Beneventura, Jim Tan Braganza. Ayon sa ating fact check, sinabi mismo ni General De La Rosa, ang ating Chief PNP, and I quote, iyong pinagsasabi niya kanina, Your Honor, nakasama niya yung mga taga-heinous crime yun. Unquote. So, totoo ang salaysay ni Mr. Matubato. Next slide. Ayon kay Mr. Matubato, mayroon siyang barel na Colt caliber 45.
Ayon sa ating pagsasaliksik, meron siyang firearm license card na ang nakalagay na barel ay Colt na caliber 45 na pistol. Totoong muli ang kanyang salaysay. Ito ang kanyang permit to carry firearms outside of residence na again nakalagay caliber 45 Colt ang brand. Totoong muli ang kanyang sinasabi. Next slide. Dito sa kanyang application for firearms license, makikita natin na ang kanyang office na pinanggagalingan ay mayor's office. At ang kanyang nakalagay na hindi ko mabasa eh. Anyway, kung ano man nakalagay, source of firearm is, ang pangalan dito ay si Arthur Las Cañas. Okay? Totoong muli na talagang silang dalawa ni Mr. Las Cañas ay magkasama. At ando doon siya sa opisina, meron siyang baril. Si Mr. Matobato. Ito naman ang permit to transport and purchase firearms and ammunition. Nakapangalan kay Mr. Matobato. Again, dito nakalagay ang Colt caliber 45 pistol. At dito sa permit to purchase firearms and ammunition, nakalagay ang kanyang address as care of Office of the City Mayor, Davao City. And dito po sa remarks, transfer of firearm from Arthur B. Las Cañas of Davao City. Next slide, please. Totoo po muli ang kanyang sinabi. Ayon kay Mr. Matobato, siya ay hitman ng Davao Death Squad. Ngayon, base sa ating fact check, si General De La Rosa mismo ang nagkumpirma nito. And I quote, I heard his name, narinig ko yung pangalan niya, Edgar Matobato, doon sa Davao, ito daw ay tirador. So ngayon, ito po ang ating kailangan at this point pagtagpi-tagpiin. Merong isang hitman na may barel na lisensyado na naka-attach sa isang unit sa Davao City Hall Government under the Office of the City Mayor at mga pulis ang kanyang kasama. Lahat yan ay sinalaysay ni Mr. Matobato at totoo. So, ano ang ginagawa ng isang kilalang hitman sa Office of the City Mayor? Next slide, please. Ayon kay Matobato, noong June 19, 2014, isang linggo pagkamatay ni Richard King, siya ay hinuli at tinorture ng mga kapwa niyang miyembro ng Davao Death Squad para gawing fall guy. Base sa ating fact check, totoo nga na siya ay sinampahan ng kaso ng mga pulis na dati niyang kasamahan, sina Reynante Medina na isang SPO2 at isang Bienvenido Furog na SPO1 noong June 19, 2014. Again, totoo po ang salaysay ni Mr. Matobato. Ito rin dito sa report na ito ay lumabas na siya nga ay nakumpiskahan ng baril in relation. Ang kanyang pagkakaresto ay in relation doon sa shooting incident that transpired in Davao City, which in this case was yung kay Mr. Richard King. So totoo, muli ang kanyang sinabi. Ayon kay Matobato, noong September 1, 2014, sumuko siya sa DOJ at napasailalim sa Witness Protection Program. Base sa ating fact check, dito po sa NBI report to the DOJ, nakalagay po dito, Matobato of Davao City, 55 years of age, has been under protective custody of the DOJ Witness Protection Program since September 1, 2014. Again, totoo po ang sinasabi ni Mr. Matobato. Next slide, please. Ayon kay Matobato, may kinidnap at pinatay nila ang 3 babae na pinaghihinalaang pusher at itinapo nila
ang mga ito sa gilid ng kalsada sa San Rafael Village. Pakinggan natin ang report na ito ng GMA News. Ang San Rafael Village ang sinasabi naman ni Matobato kung saan nila itinapon ang mga katawan ng isang fixer sa LTO at 3 babaeng drug pusher umano. Ayon sa kapitan ng barangay, isang may itinapon nga ng mga bangkay ng 3 babae noon sa lugar. Pero hindi naman sa sigurado kung ito nga ang tinutukoy ni Matobato. Ay, between 2007 to 2008, ganyan. So na may natagpuan dito yung 2 babae tinapon sa may San Rafael Gold Street. Muli, totoo ang sinabi ni Mr. Matobato. Next slide please. Ayon kay Matobato, noong 1993, ayon sa utos ni dating Mayor at ngayon Presidente Rodrigo Duterte, hinagisan nila ng granada ang ilang moske sa Davao City. Base sa ating fact check, totoo nga na merong noong December 28, 1993, merong mga moske sa Davao City na hinagisan ng granada. Next slide please. So muli, totoo ang salaysay ni Mr. Matobato. Ayon kay Matobato, noong 2002, kinidnap nila ni Arthur Las Cañas at ang isang Sally Macdum sa Island Garden City of Samal. At ngayon, nagpapasalamat tayo dun sa video na binigay ni Senator Cayetano at ito ang pruweba na nagsasabi siya ng totoo. So panoorin natin. During the Senate hearing on extrajudicial killings, witness Edgar Matobato claims to be part of the Davao Death Squad, and he says that Mayor Rodrigo Duterte ordered the killing of suspected criminals. Among the targets he disclosed was a certain Sally Macdum, who he says is an international terrorist. But people who know both Matobato and Macdum say Matobato is lying. Matobato is a regular customer at this eatery in Samal Island. This is where he usually takes his breakfast and lunch. He also became friends with the owners since his second wife is their third-degree relative. Matobato is into buying and selling of lands. He also served as a bodyguard to a local politician. He is known in the Peña Plata market. Business owners and residents say he always carries and shows off guns, including high-powered ones. Many say he is a troublemaker. Natakot na kami kasi marami kasi siyang baril ganito. Tapos may ganun pa siyang baril. Tapos nagsasabi siya na DDS daw siya. Lagi niya binabanggit yun, DDS ako, DDS ako. Tapos pag mapatay ako ng maraming tao, ganun ang sinasabi niya. Sabi, nakakatakot. Ano ba yung DDS? Pumapatay ng tao. Tapos bibili siya ng lupa, tapos papatay siya ng tao. Meanwhile, Macdum is more popularly referred to as Eric or Turco, since he is a Turkish national. He lived in Davao since 1997. He had a common law wife and a child in Samal Island. Macdum and Matobato are not just neighbors. Their wives are cousins. Macdum's mother-in-law says Matobato initially tried to sell gold to Macdum after finding out he was into a buy and sell trade. But from there, he had another offer. Matobato tried to sell a piece of land to Macdum. Macdum agreed and was ready to pay. Dindin says the money is already prepared in a bag. They even met at Matobato's favorite eatery where the transaction was supposed to take place, but it could have been set up. Nag-order sila sa kape niya. Wala pa mi nakaserve. Niabot ang kauban ni Matobato. Mga 7 katao. So nasiga ang mata sa Turko. Kaya anak siya mura siyang na-nervous ba. Siya gar. Anak po si Edgar nga. Kanang huwag ka lang matakot, sama ka na lang sa kanila. Pero may L300 yan sa baba, ma'am. Dindin claims some investigators came over since Macdum's wife filed a complaint, but Matobato's wife tried to stop them from cooperating with the law enforcers. Muari ang CIDG, ma'am, no? Pag na sa CIDG mo, puli ang igsoon, gasawa nga. Nung ganang ino niya akong asawa ba nga. Nung dili ka mag-testimony ha. Ayaw pag-testimony ha, kaya madaot ka, anak. And until now, Macdum's family never found justice for him. Trisha Terada, CNN Philippines, Davao City. So diyan po sa video ng CNN Philippines, pinapatotoo na kinidnap nga nila Mr. Edgar Matobato at kanyang grupo si Mr. Sally Macdum. Alam nyo, noong unang hearing, hindi kilala ito si Mr. Sally Macdum at pinagdudahan natin yung kanyang credibility dahil baka nga inexistent itong tao na ito. Pero dito, hindi siya nag-waiver.
ininsist niya na merong taong ganon at totoo nga na merong taong ganon na kinidnap sa